So sa video na to, pag-uusapan natin ano ang pagkaibahan sa ordinary waterer at sa nipple drinker. So, hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is Kimboy's Backyard. And kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell para ma-update kayo sa mga bagong videos natin na i-upload sa YouTube natin. Okay guys, so let's start. So, ano ba ang pagkakaibahan ng nipple drinker sa ordinary waterer natin? So, ang una natin is ang waterer. So, ang waterer guys is maganda naman din siya, lalo na sa beginner guys, no, na nag-aalaga ng manok. And maganda din ito pag dalawa lang yung manok mo. Ang kaibahan lang nito, no, ang disadvantage lang nito, pag merong manok, no, na nagkakasakit, no, na hindi mo na malaya na may sakit na pala yun, pag umiinom nito, ay ang mangyayari dito is mahawaan yung iba. So, kaya negative ako dito. Kaya pag maramihan ang manok mo, hindi na talaga ito pwedeng gamitin, no? Pwede lang itong gamitin pag isa or dalawang manok lang ang meron ka, no? Tapos naka-cage lang 'yan. So dito, nag-cage rinse lang ako, guys. Yan. Cage rinse lang 'yan, may apat tayong itlog doon. And dito, no? Kung napapansin niyo, yung lupa dito is medyo maalikabok. So pag umiinom sila ng tubig dito, pag meron tong tubig, kasi wala tong tubig you know, pag merong tubig yan, ang mangyayari, malalagyan ng buhangin. So maiinom nila yung buhangin, no? At overall yan, hindi na sila iinom doon kasi yung lasa doon is mapait na, no? Ang mangyayari doon, parang mahalo yung buhangin doon sa tubig. So ayaw nila yon, no? Pangalawa, yung disadvantage din ng ganito is mabilis matumba, mabilis matumba kasi marami din sila no? Marami yung kaunti lang siguro to, pero marami na din, no? Marami na din yung manok ko. Tapos malalaki din sila. Ito pala ang Rhode Island Red na manok ko. Yan yung tandang. Ito yung magiging inahin ko. Yun. So guys, pupunta na tayo dito sa nipple drinker. So sa nipple drinker guys is marami siyang advantage. Wala siyang disadvantage guys. Ang advantage talaga ng nipple drinker is una, hindi madumihan yung patubigan nila, no? Yung painuman nila. So yan, pag nagiinom yung mga manok natin is malinis yung tubig nila, no? Wala. Tapos ang lalagayan natin ng tubig nila or main ng lagayan ng tubig nila dito, no? So ginagamit ko lang setup is ganito guys. Yan lang, no? Sobrang napakabilis itong gawin. Yan. At napakasulit. Yan, yung tubig sobrang malinis kasi tinatakpan natin dito ng cellophane plastic. So, ayan guys, no? Siguro ang disadvantage lang nito is magastos, but kakaunti lang naman, hindi man talaga masyadong magastos. And kung gusto niyo bumili ng ganitong setup, no, nipple drinker, nandyan lang yan sa Shopee at Lazada, no? So, but I recommend you na doon kayo bumili sa Shopee kasi napakamura doon. Yung nipple drinker doon is only 15 pesos lang. Samantalang sa Lazada, wala ka makita masyado, no? Sobrang mamahalin sa Lazada. So Shopee, recommended ko 'yon kasi doon ako bumili at mura lang, no? So 15 pesos lang ito, sulit na sulit na. Okay na din. Okay na din guys. Ayan, no? So sa tubo, bumili ka lang sa hardware, yan, napakamura lang yan. At saka ganitong setup guys. Yan. Para yung daluyan ng tubig is mabilis lang. Huwag kayong bumili ng gripo, ng style na gripo. Ganito lang na na style para yung tubig diretso na, hindi mabagal. So mabilis lang, no? Mabilis lang lumabas yung tubig dito, umagos yung tubig dito at yun. Diba? So, ano ba ang pagkaibahan nilang dalawa? So, ayan, discuss ko na, di ba? Pero, but I will explain it to you again, no? Ano ang pagkaiba nilang dalawa? So, ang kaibahan nilang dalawa, no? Ang mga disadvantages nila is itong ordinary drinker ng manok is madudumihan yung
tubig nila. Pangalawa, kapag may sakit yung isa, tapos uminom dyan, mahawa syempre yung mga kasamahan nila. Yan. So, yan ang magiging disadvantages niya. At saka, madali lang din siyang matumba. So, yan guys. Kahit isabit natin yan, mayroong mga disadvantages pa rin. No? Kaya, pag nag-aalaga talaga ng manok, kailangan talagang nakatuto ka para na sa ganun ay hindi magkakasakit. No? Mamomonitor mo palagi yung manok mo. Dito naman, sa nipple drinker, no? Ang dito, disadvantages is may gastos ka, no? Which is malaki-laki din. Pero kaunti lang naman din. So, yan guys, no? Hindi lang siguro naman yan aabot sa 300 plus yung gastos mo dito. Kaya, sulit naman din, di ba? So, marami talagang advantages ang nipple drinker kaysa ordinary drinker. So, ito guys, no? Ang maganda dito, punuin mo lang to, no? Yan. Punuin mo lang yan. Pagka umaga, punuin mo kasi hapon o kinabukasan, mauubos din yan. Punuin mo lang yan, no? Yan. Pagkatapos sila nang bahalang umubos niyan. So, sobrang lakas uminom ng tubig kung mga ganitong manok, no? Ating mga Rhode Island Red, no? Sobrang lalakas yan uminom ng tubig. Kaya, ubos na ubos talaga yung tubig natin, yan, no? Naubos na. Hindi malabo, guys, kasi madilim. So, yan guys, no? Maraming salamat po sa nanonood. Please like, share, and subscribe, no? But I will recommend you guys na ganito talaga ang bilhin nyo instead of this kind of water drinker. Kaya, sobrang advantage nito. Grabe yung advantage nito, guys. Kasi less hassle ka na, no? Hindi ka na kinabukasan ka na sa umaga ka na lilinis ng painumin ng tubig nila, no? Yan. So, sa mga nagsasabi na mapapanis to yung tubig, merong nagsasabi na pag hindi daw tayo mag-change ng tubig, mapapanis to yon. So, para sa akin guys, hindi naman. Kasi, una sa lahat, yung tubig talaga guys is sobrang talaga yan sa mga manok, no? Sobrang lakas talaga nilang uminom ng tubig. Hindi yung tipong, lang sila, sa umaga lang sila inom, yan, kakaunti lang iniinom nila. Palagi silang umiinom guys, yan, no? Every minute, tuka lang ng tuka sila dyan hanggang sa maubos nila, no? Sobrang bilis lang talaga. Kaya sa mga nagsasabi dyan, no, na mapapanis yung tubig, huwag kayong mabahala kasi hindi yan basta-basta mapapanis dahil maubos nila agad yan, no? Kaya, ayan. So, dito lang tayo. Hanggang sa muli. Abangan nyo ako sa susunod na vlogs. Thank you guys and God bless.